Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 3 minutos sa naglabay sa alas 8. Maupay nga aga, maadyong buntag, Eastern Visayas. It's another week, no? And it's another Monday nga na din nakatliwat sa aton paborito nga programa. Good morning, Eastern Visayas. Ngan usa ka semana nakatliwat, magkakaupod, ikang alas 8 hangtod alas 9 san aga sa aton mga magkadarodelain nga estasyon sa Radyo Pilipinas dede sa aton rehiyon Eastern Visayas, sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog. Ngan sa pagkayanano, hindi rin pa nakakaungay naton Radyo Pilipinas Sugod, mahitungod sa naging epekto sa era sa naglabay nga mga bagyo. Anyway, sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako ang iyo yan na host. Yan ang Lunes nga edisyon sa naton programa. Ako po si Suzette Pretencio.
Ngan kaupod naton dide sa Master Control, si Joven Cardenas. Yes, ano? Ngan syempre, dire la kami ang mga kaupod niyo. Yan ang Lunes nga desyon kay mga kaupod liwat naton ano, aton sister station dito sa Eastern Samar. Aton mga kaupod si Ati Pen Pumida sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Ngayon syempre mga kaupod liwat naton ang aton ka-PCO, ano? Aton mga kaupod liwat si Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. Ngayon syempre adi kami para magpadangat sa mga magkadurdilain nga updates, mga impormasyon nga mga labas nga balita sa mga magkadurdilain nga lugar dede sa aton rehiyon Eastern Visayas. Mao ayaw ka mo pagparong sa yung mga radyo, ayaw ka mo pagbaya ano sa live stream naton, mapa Facebook o YouTube man para nga tanan kita in durungan nga ma-informed san sini nga mga magkadurdilain nga mga panhitabo dede sa aton rehiyon Eastern Visayas. Mao nga di rin na naton paihaon pa ano. Aton tikangan sa pagpadangat san pauna nga impormasyon, kumustahon naton an panahon, update san kuryente ug tubig nga peace and order nga iba pa nga panhitabo sa naglabay nga weekend. Aton biyahon kadto kita sa Eastern Samar. Mao pay nga aga Ati Pen Pumida ngan sa bugos nga pwersa san RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Kumusta po kamo dida? Good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat Miss Suzette Pretencio, maupay nga agaluwat nato na mga kaugrupo dida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Maupay nga aga nga dakan ASM Jean Navilon, nabugos nga staff han RP Calbayog. Sugad man Philippine Information Agency Biliran, Sir Rodrigo Victoria, maupay nga aga. Siyempre din aton dapit, good morning. Happy Monday everyone. Dinalawat kita aton taramdan good morning Eastern Visayas. Siyempre aton partisipasyon han DYES sa Radyo Pilipinas sa Borongan, amuin kompleto Ricardos. Pangunguna ito na aton ASM Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey, di naman transmitter. Nga siyempre kabakyang naton, di Master Control Engineer Ray Victor RV De Dios. Aton mga news contributor oronina aton ipapahat, aton ira mga notisya. Pagtaga-panahon, okay no, ito na aton panahon nag-e-effort si Mr. Sun para naman makasulhog yan nga agahan Monday. Pero oroonin na oran, ano? Very unpredictable ito na aton panahon, maupay yan na, oroonin na in mahagawak naman. Masulog pa naman ano kung nakakauran, salit ayaw good pag hingalimot ano nga pagdarahin payong. Pareho ini adto na panahon nakalabay nga Saturday ngan Sunday. Okay laan na ginaga tapos oronin na oran, sige la. At least generally okay man ano ito na ato na panahon, habugos nga probinsya, ito na sinirangan na Samar. Pagdaga kuryente, sige na ato na siling ano, didihad to na Facebook page, ito na Isamelco. Waray pa man yan na igin papaanunsyo bahinhin power interruption salit paglalauman natin nga hopefully no magtutuloy-tuloy ito na serbisyo elektrisidad hiton Isamelco para yan ang adlawhan Monday samtang hapag taga-tubig niyan pamaninihan nakalabay nga Friday no adton pahimatngon bahinhan na pagluyahan na tubig dididapit ha northern part iton aton syudad. Pero yan na, waray papakambyada balita. Sige lang, no? Okay pa man ito na awas, ito na ito na gripo, pero usaha lubog, ano? Dara ini ito na sa goyson nga pag inuuran, nakalabay nga mga adlaw. Pagtaga komunikasyon na dahil danay daman umula, ano? Ito na aton telcos.
Epekto siguro ini hiton na padayon pa nga pag-ayad hiton na iba pa nga mga linya ano. Hiton iba kasi nakakabit pa man ano dida hiton na kanan na kuryente nga linya isa Melco. Padayon gihapon ito na pag-ayad nga dang 100% ini. So far yun na okay man ano labot lah hiton na Sogod Southern Leyte ngayon na inapektado paghihapon nira hadton epekto ano nakalabay nga suison nga mga pag-uran pagbagyo. Pagdagapa si Orden dinhi haaton na probinsya hiton na Sinirangan Samar hapag kaya na okay all right man kita da mga salamat nga dahiton naton na mga kaagapay anaton mga kasugbong tikang Philippine Army so sobra iton ira panalingkamot nga ni nakalabay nga adlaw nakadto kita ha Genmac amo nga waray kami hini maka pagpadayon pa no gantuhan mga remote sobrahin kahigrayo pa nga mga kabaranggayan. So padayon ito na pagtalinguha ito na ato na kabakyang Puwersa Armada na Pilipinas among generally peaceful kita. Damo nga salamat hadton Philippine Army nga naka-assign na dinhi ato na dapit ha probinsya ito na Sinirangan Samar. Syempre pa ito na aton mga kapulisan gihapon damo nga salamat kapag maintain no ito na peace and order habugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar. Bueno, yan na ano kay under state of calamity man ito na bugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar basar ini hadton pag-adapt ano aprobar hadton na resolution nga igin sumiter igin sagka hadton PDRRMC so yan na iton Eastern Samar under state of calamity an pahinumdum gihapon hiton ahensya hiton na Department of Trade and Industry naka price freeze ha ito na mga presyo ito na mga pangunang nga mga parapliton habugos nga Sinirangan Samar ngani adton national ano pinaghadto naton pangulo deklarado man gihapon ano under state of calamity waray masingabot labi na yan ang wala tuo iton panpak ano hiton mga relief goods hiton mga kabaranggayan so didihamon syudad hiton na Borongan na tuloy-tuloy gihapon ito na arangkada para naman paghatag hiton mga nasalanta ano na bagyo magkasunod nga bagyo nga tanan padamain nga panimalay didihamon amoy nakakakarawat adton panawagan la no hiton mga barangay local government unit nga angan-angan anay kay nagkakamay-ada kasi hingin pagkulang ano hito na procurement hito na mga relief hito na mga goods darahit kadamo nga hito na palit ano para hito na pag-repack pero diri na ngangahulugan nga wara diri kamo makakakarawat so angan-angan la kamo kay aada iton barangay local government unit labot la hiton LGU hiton Borongan ngan iba pa nga mga local government unit ha Eastern Samar amoy nangangandaman ano para hiton relief operation. Samtang congratulations sa dahadton na probinsya na Sinirangan Samar nagpagawas na naman ano pinakabag-ong paanunsyo adton na PSA adton Eastern Samar kami didi adton na pinakapaspas na pag-usughan ekonomiya habugos nga nasod han tuig 2024. Sunod-sunod gihapon ini nga mga good news kay adto na Borongan City naman gintagan hin na duha nga pasidungog ano ha 2025 Manila Times Model Cities Award. Kuan inihiya kana na livelihood and employment ngan sugad man pagiging eco-friendly hiton na syudad ano hiton na Borongan. Samtang ito na ato na mga taga-health naman hiton na Borongan sige gihapon ito na libot-libot ha mga kabaranggayan may pagisumpay hini hiton pagtaga ASRH Adolescent Sexual and Reproductive Health kay subayhan ato nakuha nga info ano dagihapon ito na mga kabataan nga agap nga nagbuburod salit dida pala hini nga ira mga session gintutot doan na hirano hiton panagam nga mahilikay iton ato na mga kabataan hiton early pregnancy dagihapon ini hiton pag-advise ano hiton
hiton presensya hiton pamilya paano ini mapapanalipdan iton aton mga kabataan diri la hiton early pregnancy kundi iba pa nga mga bisyo hiton kabataan. Yes, Ate Pen, kay lain sa early pregnancy, kasi last week nakatender ako sa World AIDS Day dide sa summer, temprano sila nga nagsalin urog, nagtitikay taas talaga ang cases HIV nga sa AIDS dide sa aton rehiyon Eastern Visayas. So mga pay nga naglilibot-libot para talaga maidukaran naton mga kabatan. Unan ka nagtitika bata kasi ang mga cases san sini nga mga sakit. Oo, may suset na hipatik liwat ini dinihaamon pinagihad to na Provincial Health Office nga may ada mga minor mga teenagers nga naalakbatan adton pinaka-latest hadton HIV. Dinihaten saliti po diton hira didihiton ira ASRH session an HIV AIDS orientation pati na iton smoking awareness. So giupay ini kay iton peer pressure ba Misuset si Rodrigo para ka magin in hiton ira group kumbaga nasumiter ito natin mga kabataan nga dihini nga mga bisyo nga diri pa man unta ini dapat ira pag bubuhaton. So congrats nga dahito nato na local nga health office dinhi amon syudad kay harus maluob na ini iton mga kabarangayan dinhi amon. So kanan ko aninihiya ito nangunguna hini iton City Population Development Office kabakyang iton City Health Office. Bueno, Miss Suset, Sir Rodrigo, adina ipahata na adton mga laray uluhan hadton na mga dagkeng nga mga sumat estehanon na likom hadton na DYS News Team para yan ang adlawhan na Lunes hatun taramdan na Good Morning Eastern Visayas. 484,000 pesos adton nahitala nga danyo sa agrikultura, 230,000 naman ang mga pasilidades sa nga balay totally damaged, 10 partially damaged nga tanan hana sobra 2,000 or harapit na ini mag 3,000 nga mga pamilya nga nag-evacuate amoy nataganahin food items sumala ini hadto na Borongan CDRRMC. Serbisyo Caravan na gobyerno probinsyal gindumara hatulong at ayaw nga kabarangayan ha General MacArthur Eastern Samar por lo menos 1,000 nga mga residente na serbisyohan. Climate Resilient Agriculture con CRA Technologies and Poultry Production Trainings gindumara inihan DA AMIA hapira nga mga parag-uma ha Eastern Visayas. Samtang Eastern Visayas nga na 5 pa rehiyon kinahanglan dapat magpatuman hin wage order antes matapos ang tuig 2025. Sumalay kan House sa Minority Leader Libanan. Amini adto na mga dagkeng nga mga notisya kanay detalye. Aton ipapahat dinila aton na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. Yes, mga salamat Ate Pen sa paunang impormasyon dida sa Borongan Eastern Samar. Ngan matikang Eastern Samar, biyahe naman kita pakadto sa probinsya San Biliran. Kumusta naton an kamutangan san panahon, update sa utilities, kuryente ug tubig. Ngan pasiorden ngan iba pa nga panitabo didto sa Biliran. Mopay nga aga Sir Rodrigo Victoria sa Philippine Information Agency PIA Biliran. Good May morning buntag sa atong mga Eastern kaubanan din sa Good Morning Eastern Visayas, no? Atong makita karon nga init kayo diri karon sa probinsya sa Biliran, nagbuntag pagani, nagpakita na ang haring araw niya basing magpadayon ni hangtod unyang hapon. Sumayo kini nga panahon alang sa mga magtatrabaho nini sa probinsya sa Biliran. Gani usa kini ka positibo nga adlaw tungod kay karong adlaw adunay pagabuhaton nga race briefing sa atong La Ruta Adventure Race. So gisugdan kini adtong kagabi. So adunay 8 ka mga international teams ug 4 ka mga Philippine team nga midjoin ani. So usa tamad to ato sang ikuan ang sitwasyon sa atong kuryente. Niadtong milabay nga Sabado adunay mga nahimantala nga mga
tulo ka mga frequent brownouts na medyo kadali ra pud siya pero may balik dayon niya karon medyo stable ang atong kuryente. Ingon man sa atong telcos okay ra man pud siya. Usahay na ay pagkuan pod pag usahay pagkawala murag kaghapon murag nawala siya og kadali nya nibalik na sad siya. Sa atong tubig permanente gihapon nga maayo ang atong awas tong tubig tungod kay nakasinati lang og medyo paghinay niadtong mga nakalabay nga mga sa bagyong Tino ug Uwan. Pero karon maayo na okay na ang awas atong mga linya sa tubig sa Navaluter District o ingon man sa ubang mga barangay. Bahin usab sa peace and order adunay namintala nga siguro sakit gid kayo pamation tungod kay usa ka 10 anyos nga batang lalaki ang nakit-an nga patay dito sa Sitio Capayas, Bunga, Kabukayan. So nahibaw-an nato nga before pa na nga report nga nakit-an nga batang nga patay nga dito siya nakit-an sa may Kawayanan, ma'am. Kawayanan sa Sitio Capayas sa Barangay Bunga sa lungsod sa Kabukayan, Biliran. Nakit-an dito nga ang iyang ulo adunay mga pilas ug mga samad. Unya before na adunay report nga adunay giatangan or gigamaan nga tao usab dito sa mga gyapong barangay unya sa Barangay Bunga unya na nahimantala nga ang naghimo sa maong salaod usa ka gang ang gitawag og dugo-dugo gang. So kini siya mao ni siya ang mga batan-on nga nasa Barangay Bunga nga ningbalik na sad kana siya gi-report na gitaho na sa kapulisan gihinwa nag-aksyon unya karon nimbalik na usab. So man ni karon ako ni siyang gi-report mismo sa atong provincial director sa Biliran Police Provincial Office nga Panginoon tungod kay kini nga namatay nga bata karon nga 10 anyos murag related ni siya or biktima ni sa gitawag og dugo-dugo gang. So man ni siya karon nga siguro bisan pa man sa mga pahimangno sa atong mga ginikanan aduna gihapoy mga batan-on nga labi na mga unruly nga mga batan-on nga naghimo sila og kanang gang. So gani may nahi-report natong last year. Parang fraternity ba hiya, Sir Rod? Parang frat? Parang frat siya man pero informal siya nga frat kay mura siya og dugo-dugo man ang gitawag, dugo-dugo gang. Kay ano daw la dugo-dugo? Mao nga kuan siya ma'am murag alarm Mga violente ano? Violente siya nga gang mao nga kuan siya kini nagsugod dito sa eskwelahan sa Kabugayan ma'am sa high school gani dito na adunay kataho later mga last year nga may adunay nahitabo nga panag-away dito panagsangka between gangs dito mismo sa sakop sa eskwelahan nga gani ang uban nang gidana daw og sundang kanang makuan ba kutsilyo so mo na siya nga ingko nga uy nganong wa man ni Panginoon sa pulis so humandi ato gikuan siya sa kapulisan gihimuan og aksyon hangtod karon nimbalik na sad siya so gani ang mga residente sa Barangay Bunga mura na sila nahadlok nya nganong nagpangutana sila nganong wa gini sila aksyon sa mga kadagkuan dito sa lungsod sa Kabugayan o mismo sa barangay siguro sa pagkakaroon ato ang atong mga kapulisan nanginano ini nga kini nga panghitabo nga nakalas gyud ang usa ka kinabuhi sa usa ka 10 anyos nga batan-on. Sir Rod, So mo na siya mga lisod gyud kayo nga nganong naapa din siya karon nga mga ganggang kayo nako og ang mga batan-on karon tuwa na magyampungad sa mga cellphone. opo Mga sir. estudyante ba Ang iton, sir? ang Estudyante? DSWD, sir. Ay, Wala po gi-report man po estudyante siya basta kuan lang siya giingon lang sa taho nga 10 anyos nga bata nakita napalgan dito sa kanang may kawayanan nga dapit nga patay siya nya naay pilas mga bunog sa ulo nya gikatuhuan kay dito man gyapon siya nahitabo sa mao nga barangay sa Barangay Bunga kanang gitawag Sitio Capayas so posible siya nga kuan siya siguro gigamaan siya dana nga dugo-dugo gang ma'am. Sir Wala Rodrigo, karon nga- ang DSWD po era na inigin ko nga gang kay mga minors man po ada ini. Oh yes ma'am, siguro sa pagkakaroon gihimuan po nag-action sa local DSWD tungod kay ang involved ani mga minors man pud siya. Ang buhaton gyud nila magtabangay gyud sila ni ang PNP, ang local government unit
ug ang atong DSWD aron mas ug bisan ang atong mga kabarangay, ang atong mga lokal ang mga tinugyanan sa barangay Bunga tungod kay adto man didto man gid sa ilang barangay kini nga panghitabo, kini nga pagbalik na usab sa gitawag og mga dugo-dugo gang. So mao na siya ma'am, murag igid siya maayo nga pamation tungod kay naanay nakita o naanay resulta na ba og kamatay sa usa ka 10 anyos ka batang lalaki. Opo, sir, napagtripan ko dadasan sini nga mga ganggang. Oo, napagtripan gid siya niya. Loy kayo siya nga nahimo siyang kuan sa di mayo nga binuhatan sa mga atong mga kabatan-onan. O kinahanglan ko talaga paggiya sa mga kalagsanan no kag-anak para diri may ungay sa sini nga mga gang, mga manhimo sa mga diri mo nga mga buruhaton. Oo, yes ma'am, oo. Yan na gid siya. Unya gani katong gi-report ni Ma'am Pen nga katong sa Party Basayos unta apilo ni siya sa pagtratar kay maka kini sakop gyud sila ani nga kuan kay mga batan-on gyud murag mga nahisalaag ba nga mga batan-on ba nga kinahanglan og giya gyud di lang sa mga ginikanan apan sa mga community leaders pod ug sa mga ahensya sa gobyerno. Yes, sir. Amon laroon, Sir Rodrigo, ani mo mga laray uluhan headlines para yan nga Ang headlines, ma'am, 8 ka international teams, 4 ka Philippine teams, misalmot sa Larota Adventure Race, Asia Region World Racing Race Series, Asia Championship 2025 sa Biliran Province. O ako pang ipaambit ang mga mensahe ni DOT8 Regional Director Karina Rosas Chupes, ang race organizer sa Larota si Sir Jason Garrido ug ang mensahe ni Governor Julio Espina ug ang leader sa kining paduwa bahin sa welcome dinner kagabi. So nakakuha man ko sa ilang mensahe ako kung i-share ma'am. So mo to ma'am akong akong ibalita. Yes, damo nga salamat Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. So hinaut-on tanong nga maayos ad to nga mga gang sa mga kabataan dida sa iyo probinsya. Good Morning, ma'am. morning, Salamat. Eastern Visayas. Ngan para naman dide sa syudad San Calbayog updates kita dide sa amon kamutangan san panahon Sir Rod ngan Atipen in mao pa naman kamutangan san panahon pares gihapon sa Biliran in maupay an kasirak ni Mr. San. So actually kanina no harani nakatamalit kay may ada san parade ngayon nga nahitabo dide sa Calbayog ini in kabahin san pagsalin urog yanasan National Children's Month nga may tema usaek CSAM wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. So, ang mga magkadaro dilain nga mga child development centers dito sa Syudad San Calbayog in nagparade sira o po din nila mga kaganakan mga bata ano. So, ini nga naging gipahimtang na impormasyon ni Sir Rodrigo na susubayan na sa naton sa National Children's Month nga kundiin kinahanglan proteheran gud naton mga kabataan diri la sa sini nga sa online sexual abuse san sa mga tarhog liwat mga ini nga mga diri mag-upay nga mga buhat mga bisyo dide sa aton mga tagsa-tagsa nga komunidad kay sareng pangani naton mga kabataan asyan kabubuwason san aton nasod mga kinahanglan gud sira giyahan nga proteheran especially nga yan na in aton nga nigin sa salinurog ang National Children's Month ngan para sa Pasay Orden generally peaceful man ang syudad San Calbayog sa doon naglabay nga weekend nga san sa pagkayana. Para sa utilities, update kita san sa Samelco 1. So good news kay waray nagpagawa sa abiso sa Melco 1 nga an NGCP para sa scheduled power interruption. So diretso yan na ang serbisyo sa Melco 1 waray kita mga pagkaparong san kuryente hinautunta nga talaga diretso kay dani man gud diri na lilikyan nga nagkakami ada sa mga unscheduled power interruption may tungod nga danay narurubat ang poste o kung may nasasabit sa mga linyasan kuryente. But good news adto pero may dakitasan medyo bad news guteged lang bad news kasi nagpagawas sa Melco 1 sa ining may adasan
pagkaapekto sa mga November 2025 electric bills naton. So may adasan kuti ay nga dugang nga sukot saan aton electric bill matikang yan nga bulan sa Nobyembre ini insubay sa gin-issue nga regulatory directives and Energy Regulatory Commission. So kung iyo makikitaan sa iyo November 2025 electric bill may adana sa universal charge, environmental charge ini in mahitungod sa gin-lift na gintanggal na sa ERC ang suspension sa universal charge, environmental charge nga amounting to 0.0025 kilowatt per hour. So wara gid ini siya nagpiso So arayo nga ni. So ini ginsuspende ni sa 2020 nga niya na ginbalik na mao nga magre-resume na otroan sa Melco 1 pag-charge sa aton. Panduha in may adasan pagkitaas sa fit all rate. So an Energy Regulatory Commission pinaagi sa ERC case number 2024-0953C in ginaprobaran an ini nga bag-o nga fit all rate sa 0.200 o 0.2073 per kilowatt hour nga kundiin ini in gin-apply sa nga tanan nga Transco para sa tuig 2025. Nganan Transco asya ini may adasan otorisasyon nga magkolekta sa mga rate pinaagi sa collection agents matikang yan nga November 2025. Ngan pag sayod sa Melco 1 ini nga fit all in uniform charge ini nga nagsusuporta sa pag-uswag, pagtubo sa renewable energy didi sa Pilipinas. So adi ang total additional rate wala gid ini nagpiso. So ang total additional rate 0.2098 per kilowatt hour. So sa mga may adasan mga pakiana pa klarifikasyon bahin san sini nga dugang nga sukot sa Melco 1 o iba pa nga mga pamakiana, pwede ka mo nga mag-contact sa billing hotline sa Melco 1 adyan numero 0917-310-3505. Para naman sa aton tubig dito sa Calbayog, Calbayog Water Company Incorporated, waray nagpagawa sa abiso nga may adasan pagkaluya sa tubig o no water, pero na-eksperyensya lagi hapon sa pipera naton nga mga barangay dide sa Calbayog nga medyo maluya lagi hapon an abid sa tubig. So iniin siguro darapasan apekto o san effect sa naglabay nga mga bagyo. So hinauton ta nga maupay ni sa Calbayog Water Company Incorporated nga speaking of Calbayog Water Company Incorporated, yan na atipen nga Sir Rod in era gindudumaran public consultation bahin sa paghatag kasayuran sa status ng operational efficiency sa water supply system dide sa Calbayog. Ngan kadungan sini iniin may daliwat sa legislative inquiry so kaupod sa Calbayog Water Company Incorporated an aton sangguniang panlungsod para sa paghatag sa kamalayan, awareness ng transparency bahin sa mga nagpapadayon nga mga proyekto, water supply conditions, kan iba pa nga mga improvement plan. So sa mga karuyag nga ma-informed kung may daka mo time, pwede ka mo mag-attender, bumisita dito sa Calbayog City Sports Center, yan na ini nga adlaw Monday, 8 a.m. onwards. So bisita na lang ka mo nga para maka-raise liwat ka mo sa mga concerns, especially ito mga barangay nga talaga maluya ang tubig hangtod yan na nga naniba in waray nga ni paturo ko an era mga gripo. So asyad to ang mga pauna nga impormasyon dide sa syudad San Calbayog ngan para naman sa aton mga nahikay nga balita aton top stories of the day adin aton laray uluhan. Usa nga computer internet shop sa Tinambakan nasunog. Samar State University otro nga ginparig-on na nirapapel como Regional Innovation Leader sa ilarom sa DOST HIRIT program. Samtang Sam Child Development Center gin-turnover sa Bungto, San Bobon, Northern Samar. Ngan LGU Lawang ginpasidonggan sa Northern Samar LGU mahuman magkampyon sa Regional Rescue Jamboree. Ayaw ka mo pagbaya sa aton live stream sa Facebook o sa YouTube man. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo. Kaya aton ini igdedetalye nga tanan sa second part sa aton taramdan
Good morning, Eastern Visayas. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 37 minutos sa naglabay sa alas 8. Bueno, aton na iglalaygayan mga detalye sa mga balita na nga nahikay sa Radyo Pilipinas Borongan, PIA Biliran, nga Radyo Pilipinas Calbayog. Unahon naton, balik kita sa RP Borongan, mapay nga aga once again, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Yes, otro maupay nga aga, misuset pretensyo. Adi na sulod na kita no, ay kaduha nga paypay hatuan na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga notisya, di kang di naman Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. But antes itoan, aton ani acknowledge iton aton ka live stream. Good morning, France Navarrete Probe. Igintalahan na Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Council. Inabutin 484,000 aton danyo sa agrikultura, 230,000 naman danyo sa mga pasilidades. Isang balay totally damaged, napulo partially damaged. Natananhan na maabot 3,000 nga pamilya nga nag-evacuate. Nataganhin food items aton daw pamatian aton detalyan report ni Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Inabutin sobra 484,000 pesos ang kantidad ng danyo sa agrikultura ag 230,000 pesos ang danyo sa mga pasilidad nga usa nga balay totally damaged ug napulan partially damaged. Samtang nga tanan ng 2,907 mga pamilya nga nagayo pa sa kub ug hagawasan evacuation centers at tunataganin food items. Base niyan final situational report ang epektan Bagyo-Owan na siyudad ng Borongan nga ginpagawasan City Disaster Risk Reduction and Management Council ang Biyernes san kalup Nobyembre 14. Iginahan ay report nga po na sabi nga danyo sa agrikultura in anong ka units and fish cages nga partially damaged ang struktura, machinery shade nga totally damaged, mga pananom nga humay saging bilanghoy ug mga utanon, samtang nagkahihiba ang nga pasilidades and 16 ang cottages, kundin 7 hinin floating cottages ug usa nga chapel. Nagkahiba nga balay, usa ang ginsasabi nga totally damaged ug napulan partially damaged ug naabot in 250 ang ihapan mga balay nga padayon pa ginbeberipika ang danyos. Ngan nga tananan maabot in 2,907 nga ihap ning pamilya nga nag-ayo pa sa kub ug kagawasan evacuation centers ang nataganin food items nga tag 3 ka kilo commercial rice ug canned goods nga sardinas nga 3 ka pidaso ug 2 ka pidaso hin beef loaf. Waray nahitabo nga pagbaha ug pagtunhin tuna ug garing may ni report nga pagitaas ang sea level hadis 6 na coastal barangay sa mga banda alas 5 kalup gadahan alas 6 ang gabi Nobyembre 8. Waray na hipatik na missing nga mulupyo bisan pa insamaran kundi may daduhang individual nga nawat ang kinabuhi tungod han aspeksiya han hitabo nga sunog han maagahon Nobyembre 9. Samtang ang alert status sa Emergency Operations Center tikang red alert iginubos na hablo alert. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Ngan kadto naman kita sa PIA Biliran, mao pay nga aga otro Sir Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag sa atong mga Eastern Visayas pagbalik. So, aniya karon ang mga balita hinatod kaninyo gikan sa probinsya sa Biliran pinagi sa Philippine Information Agency. So, gipresentar gilayon sa gipahigayon nga welcome dinner dito sa Capitol Civic Center kagahapon nga adlaw Domingo, November 16, ang 12 ka mga participating teams nga mosalmot sa Laro ta Adventure Race, Asia Regional World Series, Asia Championship 2025 nga gipahigayon diri sa probinsya sa Biliran. Ang musunod mao ang mga teams. Adunay 4 ka teams gikan sa Malaysia. Mao kini ang musunod. KBS Adventure Team, KBS Phantom Stride, Kamikaze Selva ug Skomad. Ang India adunay usa ka team, mao ang Shersia Adventure Racing Team. Ang Japan adunay 2 ka team nga gikumpunihan sa Eastwind ug B Kimonoguchi. Ug ang usa sa Europa mao kini gikan sa Czech Republic, kini nga Phoenix Multisport. Ug 4 usab ka team ang misalmot gikan sa Pilipinas, mao kini ang mosunod. Dirt Adventure Racing Team, A-Plat, Team Apurado ug Tres Islas. Ang matag team gikumpunihan og 4 ka tawo, 3 ka lalaki ug 1 ka babae. Ang first place winner automatic nga mo-qualify sa World Adventure Racing Championship nga pagabuhaton sa Corsica, France sa sunod tuig. Ang maong lumba magsugod sa Nobyembre 18 sa Capitol Grounds ug matapos usab sa Nobyembre 21 Biyernes nga adlaw sa Capitol Grounds usab. Upat kini ka adlaw nga non-stop nga kalihukan sa lumba nga ipupunihan sa pagdagan, paglangoy, pagbisikleta, paglakaw agi sa 21 ka istasyon across sa probinsya. Makita usab kini nga live nga lumba sa larota.com tungod kay may GPS trackers man nga maghatag og real-time update sa maong event. Aduna usay 11 ka member crew gikan sa NHK World Japan o Japan Broadcasting Corporation nga mag-cover sa race nga live. Dugang panigarido nga ang NHK mag-produce usab og 90-minute documentary bahin sa 2025 Larota Adventure Race nga gipahigayon sa probinsya sa Biliran. Si Garrido usab sa laing bahin nagpasalamat sa Department of Tourism. Pinagi kang DOT8 Regional Director Karina Rosa Eschopri sa paghatag og 80 ngadto sa 90% nga pondo sa maong adventure race nga kini mikabat
matud pa niya og 3.1 ka milyon ka pesos. Ug nagpasalamat usab siya sa suporta gikan sa Provincial Local Government Unit pinagi ni Governor Roger Espina. Sa laing bahin sa atong mga balita, akong ipambit ang mga mensahe gikan nila ni Governor Espina, Karina Chupis pinagi sa online og ni Anjet ang katong sa Regional Director sa Asia World Series. So matud pa ni Regional Director Chupis, ang laro ta Adventure Race mao ang Asia World Series Asian Championship League nga gihimo sa Biliran Province. Diin adunay 12 ka elite teams sa Malaysia, India, Japan, Czech Republic ug Pilipinas ang mosalmot sa 300 kilometros nga 4 ka adlaw nga lumba. 80% o bag-ong race course, apil ang bag-ong jungle trail, navigation sections o traditional nga Filipino games. Ang race, matud pa Chupis, moagi sa kasubaan o salog, bukid, kalasangan o lisod nga terrain, kinahanglan og teamwork o maayong pag-navigate. Ang champion, matud pa ni RD Chupis, makadawat og slot sa 2026 Asian Region World Series World Championship. Matud pa niya, kini ang ikaduhang higayon nga ang biliran ang host sa ARWS Asian Championship League. Ang event nagpakita sa sports tourism potential sa Pilipinas ug sa talagsaong kinaiyahan sa biliran. So nagpasalamat usab siya sa provincial government ug uban pang may kalabutan sa pagpahigayon sa maong event. Katapos ang mensahe ni RD Chupis sa mga research, hinaot nga ang ilang biyahe sa biliran makahatag kanila og hagit, inspirasyon o dili malimtan nga kasinatian. Sa laing bahin si Governor Espina Asab nagpasalamat sa DOT-8 diya sa iyang mensahe kagabi sa iyang likod nga suporta o pagsalig sa pagbalik sa internasyonal nga kalihukan sa probinsya sa Biliran. Ang laruta usa ka pinaka-prestihiyoso o pinakalisod nga expedition races sa Asia nga kinahanglan og kusog, estratehiya, teamwork ug espiritu nga dili mabugto, dugang pa ni Espina. Nagtipon kini og elite athletes gikan sa Pilipinas ug sa laing nasod aron mosulay sa ilang kusog ug limitasyon. Dugang pa ni Governor Espina, garbo sa biliran nga mahimong venue sa mga lumba, andam ang mga bukid, suba, baybayon ng komunidad sa pagdawat ug pag-inspire sa mga racers. Ipakita sa lumba ang kinaiyahan ug katahom sa biliran, lakip na ang mainiton nga pagkamaabi-abihon sa mga biliran, dugang pa ni Governor Espina. Ipanghimotauran nga ang kadasig sa racers maoy nagpadagan sa kalihukan ug ang dedikasyon sa organizers, volunteers ug partners naghimo nini nga posible, dugang pa ni Espina. Gila ang laruta isip simbolo sa adventure ug panaghiusa. Dugang pa ni Governor Espina, giabi sa ang tanan sa laruta ARWS Asia Championship sa biliran ug naglaom nga ang lumba mosulay sa kusog, mulig-on sa determinasyon ug mopadayon sa pagpaningkamot sa matag usa. Sa laing bahin na ang usab ang mensahe ni Ajita Madan, Regional Director sa ARWS Asia Series. Si Madan nagpasalamat kang Governor Espina ug sa tibok probinsya sa amenitud nga pagdawat sa ARWS team. Dugang pa niya kini ang iyang ikaduhang pagbisita sa isla ug nagpakita niya nga ang adventure racing makatabang sa pag-experience sa tinuod nga kultura, tradisyon ug kinaiyahan sa Pilipinas. Dugang pa niya nga siya nag-awhag sa mga unang mibisita nga team sa Pilipinas ug ingnan nga pinagi sa course nga gihimo ni Jason Garrido, masulayan nila ang tinuod nga challenge sa adventure racing. Nagpasalamat siya dako kang Jason Garrido, ang race director sa laruta, sa pagdisenyo og world-class nga course para sa ARWS ug sa iyang kusog ug dedikasyon sa pag-organisa. Dugang pa ni Miss Madan, gila niya nga ang pag-organisar sa adventure racing, usa ka team effort ug walay ma-experience ang mga racers kung wala ang suporta sa tibuok team. Nagpasalamat siya sa lokal nga mga organizers ug partners sa pagpakita sa kamaayo ug kamatiud-anon sa Pilipinas sa mga bisita gikan sa gawas sa nasod. Naghatag siya og maayong pag-ampo ug suporta sa tanan nga racers ug giingon nga ang ARWS naglangkob na og labaw sa usa ka gatos ka races globally. Diin ang tanan mo biyahe aron makakaton, makasinati ug makahimo og bag-ong memories. Sa laing bahin mo usab kini ang mensahe ni Jason Garrido sa ang race organizers
Race Director sa La Ruta 2025. Matud pa niya, gidayeg niya ang tanan sa La Ruta 2025 sa biliran racers, marshals ug ang tanang mihatag og suporta. Gisulti niya nga sa miaging tuig gipangutana siya nganong ginabuhat nila ang adventure race. Ang race bahin sa hagit ug gamay nga kabuang o madness matud pa niya ug kaisob. Ang mga adventure racers andam nga moagi sa tanang adlaw diha sa kalibog sa ruta nga ilang agian, kagutom ug kasakit. Ang tuyo mao ang pagharong sa hagit ug personal nga paglambo matud pa ni Garrido. Siya midugang dili kini kawalay hunahuna apan oportunidad nga makaplagan ang kusog sa kaugalingon. Siya usab midugang nga nagapakita kini dili lang sa limitasyon sa lawas apan sa kinaya o desisyon sa tao. Dugang pa ni Garrido, ang race nagpakita kung kinsa gyud ta pinaagi sa atong aksyon ug pagpili. Ug kini nagapakita sa potensyal ug kusog sa kinaya. Dugang pa niya, bisan pa man moabot sa podium o makalabang lang sa finish line, ang racers makakat-on ang tanan og daghang butang bahin sa kaugalingon. Siya sab nag-ampo sa pagdasig ug nag-ingon nga good luck sa tanan nga racers ug sa tanan nato untang ug ang inyong gipanumduman niya nga ang inyong kumpas maggiya unta kaninyo diha sa inyong paglakbay sa 21 ka estasyon. Mao kadto ang mga katukiban sa mga balita gikan sa PIA Biliran. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat Sir Rodrigo Victoria. Ngan para naman sa syahan nga balita nga nahikay dide sa RP Calbayog, usa nga computer o internet shop sa Tinambakan na sunog. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Pasado alas 2:40 san kaagahon san nakakarawat tawag ang BFP Calbayog City Fire Station san usa nga sunog sa Purok 7, Barangay Tinambakan Sur, Calbayog City. Dagmit naman nga nagbuhat operasyon pagpatay san kalayo ang BFP ug sa bulig san mga hirigpid pinaagi san pagdumara bucket relay gindeklara ang fire out pasado alas 3:01 san kaagahon. Base sa inspeksyon sa BFP, nagtigang ang sunog sa usa ka andana nga internet shop nga gintatag iya san 40 anyos nga lalaki nga naokoy sa pareho nga barangay. Nakasustener total damage ang takin nga 1-story residential house o sa liwat nga 1-story residential structure sa liyo sa internet shop. Ang nakasustener naman minor damage kundi inaapektuhan ang atubangan nga bintana. Sugad man o sa paliwat nga balay ang nakasustener slight damage tungod san paso san kalayo. Matotal sa 126,000 pesos ang estimated cost san damage. Waray naman na report nga nasamaran o napatay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Daw mga salamat Charmaine san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. May danala kita 8 minutos sa nalawag sa magala sa 9 haaga. Hagkadugangan nga sumata estihanon, serbisyo caravan na gobyerno probinsyal, gindumara hatulong nga tayaw nga barangay ha General MacArthur, por lo menos 1,000 nga mga residente na serbisyohan. Kasumpahini, ada naton report. Radyo Pilipinas Ang rason na amon pagkanhiya na aman pagdulong hindirekta nga serbisyo ha iyo. Maaram kami nga harayon iyo lugar ngan makuri ang pagbiyahe nga habungto para magpa-check up o umaruhin bulig. Ini ang mensahe ni Governor Ralph Vincent Ivardoni durante ang serbisyo caravan kundiin por lo menos sa kayukot nga residente na serbisyohan hatulong nga tayaw nga barangay, Barangay Quezon, Barangay Tandang Sora, ngan sityo Inuulanguhan han Barangay Rojas, General MacArthur, Eastern Samar. Ini nga aktibidad in kapartihan 60th founding anniversary han probinsya ngan ini ang ikaapat na nga serbisyo caravan nga pinangunahan ni Governor Ivardoni. Upod aton mga miyembro sang guniang panlalawigan hapangunguna ni Vice Governor Maricar Sison Gotisan, Lakipira Board Member Yvette Bandoy Gaylon, Board Member Nestonet Cablao, Board Member Paul Gonzales, PCL President Board Member
Irvin Pormida, Board Member Stella Libanan, ngan Provincial Administrator Nelson Cortez. Nagserbiliwatan iba-ibang ahensya nasyonal ug probinsyal, sugadhan PHO, ESPH, Department of Health, Office of the Provincial Agriculturist, TESDA, DAR, Provincial Engineering Office, Philippine National Police, Provincial Social Welfare and Development Office, Registry of Deeds, PSA PhilHealth ngan RHU General MacArthur, upod pan ibang partner offices. Nakatagamtam ang mga residente in medical consultation, panturi, pangiho, libre nga medisina, vegetable seeds, tambal para hakahiyupan, PhilSys ID registration, ngandamo pa nga serbisyo. Sumalakan Governor Ivardoni, padayon ang koordinasyon han gobyerno probinsyal ha DICT para hapanbutanghin free wifi ha kabarangayan. Ang Barangay Quezon, Barangay Rojas, Tandang Sorang, ang sitio Inuolanguhan, inlakipan mabubutangan hini nga pasilidad. Ang mga barangay nga ginbisita na himumutang ha kabubkiran nga parten General MacArthur, hadto makuri ang transportasyon tungod han kawaray konkreto nga dalan. Pero yan na inadidiretsyonan biyahihan mga sarakyan tungod han pagkalsada nga ginpatikangan hadto pa ni Congressman ngan Governor Ben Ivardoni. Samtang iginpasamok liwatan gobernador nga may ada plano nga paghimuhin covered court ha Barangay Quezon, ngan iya liwat iginpahamtang ang barangay in may na solar street lights pinaagin suporta gobyerno probinsyal. Kasumpahini nagpahayagin pagpasalamat hilolot Chofilo han Barangay Quezon. Nagpapasalamat hiya nakakarawat hiyan medisina. Dakadton ira pagpasalamat ha gobyerno probinsyal kay diri nahirakin hanglan kumadto pahabungto para magpa-check up. Samtang hi Mayor Joel Dado Baldohan General MacArthur, inagpahamtanghan iya kinasingkasingan pagpasalamat hangaranhan mga mulupyohan bungto, labi na adton mga barangay nga ginbisita. Samtang adton populasyon han mga ginserbisyohan nga lugar, ha sitio Inuolanguhan ha Barangay Rojas, may 115 nga pamilya or equivalente 343 nga populasyon, ha Barangay Quezon, 119 nga pamilya, 327 adton populasyon, samtang ha Barangay Tandang Sora 85 nga pamilya, ngan 290 adton ira populasyon. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ha kadugangan nga notisya, Climate Resilient Agriculture Technologies on Poultry Production Trainings, gindumarahan DA AMIA, hapirang parag-uma ha Eastern Visayas. Adan detalye report ni Dayan Camplon. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Ipinaagin Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture or AMIA program ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 malangpuson nga nagdumarahin pag-agid ang ahensya nga dahapirang mga parag-uma kasumpayhan Climate Resilient Agriculture or CRA technologies on poultry production. Hapirang mga barangay ang mga probinsyan Samar, Leyte ngan Eastern Samar. Ana sabi nga paghag-in naghatag importante nga babruan nga mga farmer beneficiaries may unong sustainable poultry management nga nasakop ang mga topiko kasumpayhan poultry production, breeds and types of poultry, housing and equipment, feeding and nutrition, breeding and brooding, health and biosecurity, and production management. Pinupunong gihapon na nasabi ng paghag-idan pirang mga interbensyon nga naipamtangnahan ilaramhan AMIA program. Sugad na lahan ready-to-lay chickens, feeds, egg weighing scales, and egg tray. Kundi naghatag inin tabuli kapag tikang hiton ira climate resilient poultry production for testing and practicing. Usahiton mga CRA technologies and crop poultry integration. Padayon ng AMIA paghag-ida mga parag-uma para maging marig-un hangatanan ng mga ayat ha industriya han agrikultura. Ma-empower ang kada usa ngan makahimin sustainable nga kabubuhason para ha rehiyon. Impormasyon hikay, pinaagan Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang nga balita dide sa Radyo Pilipinas Calbayog, Samar State University, otro nga ginparigon ni papel como Regional Innovation Leader sa ilaron sa DOST HIRIT program. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Sa pagparigon sa niraposisyon como leader sa inobasyon sa rehiyon sa Eastern Visayas,
utro nga ginpermahan sa Samar State University anira commitment sa DOST Higher Education Institution Readiness for Innovation and Technopreneurship o HIRIT program. Gindumara ang renewal of commitment ceremony sa ika-9th National Technology Business Incubator Summit sa Bacolod City sa Ilarom sa tema The Innovation Archipelago, Connecting Ecosystems, Expanding Horizons. Sa pagpanguna sa Intellectual Property and Technology Business Development Office, Innovation and Technology Support Office ngan TBI Lambat, ginkumpirma sa SSU ang padayon nira nga suporta sa DOST Endorsed Technology Business Incubators o TBI. Ginpahayag ni Dr. Vivian Muya, tinaglawasan universidad, anira misyon como sentro sa startup formation, technology transfer ngan pag-uswag sa ekonomiya sa rehiyon. Kumusyahan nga TBI sa Summer Island, magpapadayon ng SSU sa pakigsumpayan sa HIRIT Network nga magtutukod sa mga startup, makakahimo sa mga oportunidad sa teknolohiya ngan makikigbubligay sa industriya para sa mas hilawig nga inobasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Samtang sa dugang pa nga balita, Sam Child Development Center gin-turn over sa Bungto, San Bubon, Northern Samar. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Gin-turn over sa Barangay Sumoroy, Bubon, Northern Samar, ang bag-o nga Child Development Center usa nga landmark project nga ginpondohan pinaagi sa Seal of Good Local Governance SGLG Incentive Fund nga nakantidad 1.153 million pesos. May diliwat 441,248 pesos and 67 centavos nga counterpart tikang sa LGU Bubon para sa pagkumpleto sa proyekto. Sa usang nga mensahe sa Child Development Worker nga si Adeline Merihildo Moreno, iya ginhinumdum ang ginagian kundiin ang klase san daycare ang ginbubuhat sa mga espasyo san barangay health station, barangay hall o sa makeshift house. Sa pagkumpleto sa Child Development Center, ang 33 ng mga kabataan, edad 2 kutub 4, ang magkakamiada na ang yan espasyo san era pag-aram, pag-uyag ug pagtubo. Ang SGLG Incentive Fund Project ang nagpapakita kung paanano ang maupay nga pangobyernuhan ang nag-aabri dalan para sa pag-uswag. Ginanunsyo pa nga ang LGU Bubon ang ginkilala na naman nga 2025 Regional Champion of Good Local Governance. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Yes, da mga salamat Charmaine Perito Balvez sa imo report ngan. Overtime na kita ate Fen ngan Sir Rodrigo Victoria. So paunan ang mga paorihinala nga mensahe. Good morning, Eastern Visayas. Miss Suzette, may napakita sa pwede humabol kadalilan Eastern Visayas nga na 5 pang rehiyon dapat magpatumanhin wage order antes matapos ang 2025 sumalay ni kan House sa Minority Leader Libanan. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Naglalaom ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan nga naibibilin nga anong nga rehiyon in magpapagawasin bago nga minimum wage orders antes matapos ang tuig tungod na nagpapadayon nga pag-orsahan presyo han mga panginahanglan. Ginhangyo ni Libanan ang regional wage boards nga gumias dayon basi matagan hinumento ang minimum wage earners nga padayon nga apektado nagtitikay taas nga consumer prices. Sumalahan National Wages and Productivity Commission 11 handa si shitting regional wage boards na nagpagawas na bago nga wage order nga da November 3. Samtang waray pa mag-adjust han sweldo ang Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ngan Caraga Region. Pinakabago nga wage order antika nga Western Visayas didan October 23. Din ginaprobaran ang 40 pesos nga dugang nga sahod nga magtatalaan han minimum wage nga 550 pesos pagtikang ito Nobyembre 19. Sa ring nilibanan nga pwede maghimo ang wage board in wage adjustment bisan waray petisyon pero usa lang nga wage order ang pwede ipagawas kada 12 ka bulan. Iyaliwat gintagan hindoon
nga ang pagitaas ang sweldo in importante para ang economic recovery. Tungadan huminay nga household consumption, darahan pagnipis ang purchasing power, epektuhan umintohan panpresyuhan. Sumalahan Pulse Asia Survey han September 27 to 30 ang pagitaasan sahod ng mga trabahante ang ikatulong nga pinaka-urgent nga issue nga angay tutukan pagkatapos ang inflation control ng anti-corruption. Dida November 7, ha-report ang Philippine Statistics Authority nagkamay din 4% nga gross domestic product growth and nasod han ikatulong nga quarter hini nga tuig 2025. Iniin masibubo kay han 5.5% han ikaduha nga quarter tungadan maluya nga household spending. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongay. Eastern Na Visayas. mga salamat, Daisy Bilizar. Uy, 4 minutos na nakalabay halas 9. Thank you, Franz Navarrete Probe, Ate Merns Portesa, gan Maria Jelina Leon. Ug dinhi naton tinatapos ang partisipasyon temporaryo na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey, ngan sugad man na nato na mga kabakyang. Dili Master Control Engineer sa Alquin ngan RV Ati Pen pumida ini. Utro na sa ring gidamay nga salamat maupay nga aga. Good morning Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, Sir Rodrigo. Wala na ko i-report, ma'am. So ako lang ipahibaw nga karong buntaga ipahigayon ang briefing sa atong mga 12 participants sa Larota Adventure Race. Siguro karong buntaga usab isay-say ang mga guidelines, rules bahin sa maong paduwa. Mara to, ma'am. Good morning Eastern Visayas. Gikan sa Piliran, Rodrigo Victoria. Yes, daw nga salamat Sir Rodrigo Victoria ngan Ate Pen. Ngan bueno nga din nagtatapos an aton Lunes nga edisyon sa naton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio, ani host yan nga aton Lunes nga edisyon. Ngan nakaupod naton sa Master Control si Joven Cardenas. Sa buwas naman nga adlaw sa pares nga oras ngan sa pares nga estasyon para sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas.